Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Pinoy Trending. Sabi dito, 24,000 na individual nahuli sa war on drunks at topless ni Secretary Rimulya. Mga lasing at mga walang damit pantaas. Mahigit 24,000 na individual na walang pang-itaas at umiinom sa kalye ang hinuli ng mga otoridad sa ikalawang araw ng War on Drugs and Topless ni DILG Secretary Junvic Rimulya. Sa isang panayam, sinabi ng RCPO, yung National Capital Regional Police Office, na nasa 24,880 ang nahuli nila sa kanilang Safer Cities Initiative Operation sa Metro Manila. Sinigurado naman ng mga otoridad na sinusunod nila ang karapatang pantao ng mga nahuhuli. Para ma-ensure yung transparency, lahat po sila ay equipped ng body-worn cameras. Sabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Azilo. Kung sakali man po na may paglabag, pwede po natin i-review yung mga body-worn cameras at maari naman po lumapit agad yung nagrereklamo at agad po silang aaksyonan. So, anong masasabi nyo? Itong pakulo ni Secretary Junvic Rimulya. Well, ideally, maganda. Sino ba naman ang ayaw ng kaayusan? Yung naglalasing, yung walang damit, ideally maganda. Kaya lang, summer ngayon. Okay? Lalo na sa Metro Manila, ang init. Dito nga sa amin sa Mindanao, ito, naka-electric pan ako habang nag-vlog. Hindi ko kayang ano. Yung kahapon ba yon, yung isang ginang nagreklamo, naghahalo lang ng simento yung lalaki para i-repair sa kanyang bahay. Hinuli? Hindi ko na maintindihan itong mga pakulo. Dami nilang pakulo. Ang daming problema sa bansa. Flood control scam, wala na. Sabi nga ni, ito mismo si Secretary Rimulya, sabi niya, pwede ba mag-move on na tayo? I think, kailan ba niya sinabi ito? December or January this year. Mag-move on na tayo sa flood control na yan. Sabi niya, kasi parating na ang summer, wala nang bagyo, wala nang ting-ulan. Tutukan natin ang sabi niya noon is yung mga smuggled cigarettes. Ito, nakakasira sa kabataan ito, kaya focus tayo sa smuggled cigarettes. Ano ba yun? So ngayon, ito na naman. Hindi kaya distraction lang ito? Para hindi mapag-usapan yung mas importanteng issue. Ang issue ng taong bayan ngayon is flood control scam. Walang nangyayari. Yung krisis sa langis, yung aksyon ng gobyerno, ban-aid, puros ayuda. Kakaunti ang natutulungan nila. Tapos, ano pa, may pangatlo pang issue na malaki, yung kalusugan ng Pangulo. Kasi ang daming naghanap. May mga pinopost nila na picture, video ng Pangulo, kaya lang questionably naman. Nasaan ang Pangulo? Pwede ba mag-live? Hindi yung duda ng karamihan is edited yung mga live. Para once and for all, matapos na yung haka-haka tungkol sa kalusugan ng Pangulo. So ito ngayon, nag-create sila ng ganito. Ito, mga komento lang na nababasa ko distraction. Parang focus ng tambayan hindi sa mga mahalagang issue. Hindi may pag-usap. Metro Manila man lang sila nag-ano.
dito sa amin sa probinsya, dito, katabi ko, sa aming bahay mismo, may construction. Dalawa kong kapitbahay, may construction. May mga nakahubad dyan, dahil mainit. Wala namang pulis na nanghuli ng mga nakahubad dito sa amin. Bakit dyan lang sa Metro Manila? Kasi nga, nandyan yung sentro ng gobyerno, tapos sa media, mainstream at social media, napapag-usapan, kaya nadidistract ang atensyon ng taong bayan. Tingnan natin ang nag-react. 27,000 ang nag-react, 25,000 ang tumatawa, 136 ang galit, 890 lang ang nag-like. So, ilang percent ito? Wala pang 96% tinatawanan ang initiative ni Secretary John Vic Remulla. Wala nang magawa. Anong comments? JR Bungabong, nice one! Dahil diyan bababa ang presyo ng gasolina at mahuhuli ang mga kawatan sa kaban ng bayan. Magandang estratehiyan para umunlad ang bayan. Talino talaga ng gobyerno ng Pinas. World class. Nakatikim kayo ng sarcasm. Mary Grace San Agustin, malaking tulong sa ekonomiya ng bansa. Yes. J, topless war. Ay, nako. War on drugs. Paano ang war on pulburon? Paano ang war on corruption? Nels Mausay, ha ha ha, sa wakas, may nagawa na rin si John Vic. Yes, accomplishment niya ito. Kailang, I just don't know kung kakandidato ito sa 2020 election, tapos ganyan ang ginagawa niya, I just don't know. Kasi yung mga nahuling tatandaan nila yan. Rest back sa 2028. So mag-isip-isip kayo, akala nila siguro, gagayahin nila ang style Davao kasi ganyan man ang ginagawa sa Davao at naging matagumpay. But I just don't know paano nila ma-sustain ang ganyang programa sa Metro Manila. Good luck po, Secretary John Vic Remulla. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is itinutulong natin, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang balay sa natagaan na mo gyero. So dagko na gid kaayo ang mga boslot sa iyang atop. So makita gid nato nga ulanan na gyud ni kung magulan. So muna ni ang itsura sa ilang kahimtang tungod kay sigig kaulanan. O muna ni ang yero nga among gihatag nga iatop karon.
karon humanagid sa pag-atop. So nindot na gyud nga tan-awon. Salamat kay sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin ug sa mga tawo nga gihatagan niya tahas para makahatag gid ni sa mo. Di na gid mi maulanan. Salamat gid kay sa tanan. Salamat pod kaayo. Si 14 years na ni among balay ay pagid na pulihan og atop. Salamat gid kaayo. Dako gid kay among pasalamat. Salamat kaayo.